Thank you, choir, for singing that very touching song. Very touching talaga yung song. And ako'y naluluha dahil, bow the knee to the King. Napakaganda. Thank you, choir. Ang message natin ngayong umaga ay pagpapatuloy natin sa Book of Ephesians. Nasa chapter 4 tayo at verses 1 to 16. At ang title ng aking message ay hinawa ko sa isang verse sa Book of Hebrews. Ito ay yung Hebrews chapter 12, verse 23. To the General Assembly and Church of the Firstborn. Pinutol ko lamang, to the General Assembly and Church of the Firstborn. Ito ay about the church. Ito ay about the fellowship, about the assembly. Itong assembly ng mga believers ngayong umaga dito sa Mount Holy Christian Bible Church. Kaya iyan ang aking mensahe ngayong umaga. Yun, nung ako ay bata pa, bata pa sa pagiging isang Kristiyano, at after so many years, ang aking attitude lang ay babasahin ko ang Bible, ang books of the Bible, at okay na siya. Parang masabi ko lang na nabasa ko na ang Ephesians and Philippians and so on, without even fully understanding kung ano ang essence ng mga letters na yun. Just like today, or in the past weeks na pinag-aaralan natin ang Book of Ephesians, ito ay isang letter na for so many years nga ay dinadaanan ko lang at nasasabi kong maganda, nababasa ko at ito ay nagbibigay ng isang mensahe, pero hindi ko siya na-fully capture kung ano ang dahilan, at ito ay sinulat ni Pablo do sa church, ano ang main points na pinopoint ni Paul, sa kadahilan ng hindi ko nakukuha ano ang structure, ano ang flow ng letter ni Paul. But you know what? Habang tumatanda ka na bilang isang Kristiyano at ikaw ay nagbibigay na ng more time sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, then you begin to see the golden treasure chest from each book. At habang binubuksan mo yung treasure chest, ay punong-puno pala siya, umaapaw ng mga treasures ang nilalaman ng treasure chest. At ang Book of Ephesians ay isang example. Ilang beses ko na rin nabasa, for example, ang Book of Nahum, hindi ko naiintindihan. Kaya, wala kang interest na alamin talaga ang Book of Nahum. But when I grew older sa aking pagiging Kristiyano at aking binabalikan ang Book of Nahum, saka ko lang naiintindihan sa beauty ng kanyang struktura at ang flow ng mga chapters na napakaganda pala ng nilalaman ng Book of Nahum. Sapagkat ito ay about leadership, about governance of a country. So marami siyang lessons na ituturo kung sino man ang leader ng isang negosyo, leader ng isang bansa, because the book is about exactly that. At ano ang punishment ni God sa isang nation na evil, sa isang leader na evil, sa isang tao na evil ang intention? Ganun din dun sa Book of Philemon. Ito ay hindi natin masyadong binabasa sapagkat maikli at parang ganun lamang yung story. Ngunit nung ating pag-aralan ng istruktura niya, ang flow, then doon natin nakita na unlock na ito pala isang treasure chest na nag-uumapaw ang nilalaman ng mga treasures. Ganun din ang Book of Ephesians. Ito ay isang treasure chest na nag-uumapaw ang treasures, at tayo ay nabibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ating makita sa pagbukas natin ng Book of Ephesians kung ano ang mga nilalaman nitong treasures, mahalagang mga treasures.
At itong mga treasures na to ang ating pinapakinabangan. So ito ay about the structure and the flow. Kaya ang Book of Ephesians ay nahahati sa dalawang main themes. Ang first half, until dito sa chapter 4, ay about doctrines. Marami siyang nilalaman na doktrina. And then pagtapos mo sa first half, sa half ng chapter 4 hanggang sa chapter 6, ito ay about Christian living. So, ang ganda ng structure ng flow. Ibinabasta tayong mga Kristiyano as individual Christians upang makita natin ano ang katayuan natin before God bago natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang katayuan natin ngayon na nakilala natin ang Panginoong Jesucristo? At ano ngayon ang ating responsibility bilang individual pagdating doon sa sinasabi sa atin sa title natin sa preaching about the church? Ito ang ating aalamin dahil ito ay nilalaman na treasure chest upang lalo nating maintindihan bilang individual na Kristiyano. Ano ngayon ang ating katayuan? Ano ang ating pananaw? Ano dapat ang ating panunungkulan bilang isang Kristiyano? Ito ang ating himayin sapagkat ito ang nilalaman ng istruktura pagkaganda-gandang flow from chapter 1 ng Ephesians hanggang sa chapter 6. In fact, kung marami sa atin ang tatanungin, ano ang ating naalala pagdating sa Ephesians? Bago natin pinag-aralan ng Ephesians, maybe, many of us will say, ang naalala ko sa book of Ephesians ay the armor of God. Right? Siguro marami sa atin, yun lang naalala. Ano ang kasuotan ng isang Kristiyano, the armor of God, na ibinigay sa atin upang tayo ay maging handa sa mundong ito? Siguro yun ang ating maaala-ala about the book of Ephesians. Or yung tayo ay by grace, tayo ay na-save at hindi sa pamagitan ng good works. These are the popular points doon sa book of Ephesians. But you know what? Sabi ko nga, ang book of Ephesians ay isang baon ng treasures. Baol ng treasures na pag binuksan mo ay marami siyang laman na treasures, at ang laman niya ay hindi lang yung about the armor of God at about ang salvation ay by grace and not by works. Kaya sa pagkaganda-gandang pattern o struktura o flow, ito ay isa talagang marvelous na plano na God ang ibinabahagi sa atin, isang marvelous na plano na kung saan naatim natin, nakamta natin ang kaligtasan, yung salvation. Ito ang pinagdidiinan ni Pablo mai-explain sa atin at ito ang ating pinag-aaralan. Kaya sa chapter 1, again, dealing with an individual, bawat isa sa atin. Sinasabi sa atin sa chapter 1 na ang isang tunay na anak ng Diyos ay kanyang pinili. Chosen. At ang kanyang anak na pinili ay predestined or itinalaga na ng Diyos kung ano ang future ng isang individual na Kristiyano. Na siya ay forgiven, na siya ay tinataka na justified, na siya ay siguradong sa heaven sapagkat siya ay pinili. Itinalaga na ng Diyos na ang future ng bawat individual na Kristiyano ay ang kalangitan. Darating at darating ang panahon sa buhay ng pinili ng Diyos na siya ay magre-respond do sa calling ng Panginoon. Kaya di ba, ang sabi sa atin sa Gospel ni John, "My sheep hear my voice." Naririnig ng sheep ang voice ng tunay na shepherd. At ang pupuntahan niya ay ang voice ng shepherd
si Jesus Christ. At samantalang ang iba na hindi niya pinili ay hindi maririnig ang voice ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ating hihimayin ang ibig sabihin ng chosen and predestined, lahat yan ay ating mababasa in the Gospel of John. That is chapter 1. Ganun pala ang sitwasyon natin. Kaya in John chapter 6 verse 44, ating buksan doon, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang verse. At we will not go through many verses about our situation according to the first chapter of the book of Ephesians. So sabi sa John chapter 6 verse 39, verse 40, and this is the will of Him who sent me. Si Jesus Christ ang nagsasalita dito. And this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up the last day. Kung sino daw ang nakakita sa sa ating Panginoong Hesukristo at naniwala sa Kanya, ay bibigyan ng Kanyang Father ng everlasting life, at siya ay i-raise ni Jesus Christ at the last day. But if you go back to verse 39, ito ang qualification na sinasabi dito. Sino yung mga yon? In verse 39, ito ang sinasabi, this is the will of the Father who sent me, that of all He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. So see that? So sinasabi ni Jesus Christ, ang lahat ng ibinigay sa akin ng aking Father, the chosen ones, yung predestined, tinatakan na justified, forgiven, redeemed, declared as part of the promise of God kay Abraham, na ikaw ay aking anak even from the beginning of ages. And nothing will separate you from me. Nothing. Yun ang chapter 1. Na ang pinili ng Diyos ay talagang Kanyang pinili at hindi ito may snatch sa Kanya. Ang chapter 2, again, talking about the individual. Mga individual na bago, because of the still voice of God, ay nag-respond siya doon sa voice ni Jesus Christ, kaya siya ay naniwala, tumanggap when to Him was shared the gospel of Christ. Siya ay nag-respond dahil naririnig niya ang voices, the still voice of God, doon sa gospel na i-share sa Kanya. Sa makatuwid, there was a point in your lives as individuals na kayo ay nag-respond doon sa still voice ni God. Because you're chosen. Ito ay mystery. Ito ay supernatural. Samantalang may mga tao na laging nakakarinig ng gospel pero hindi mag-respond. Sapagkat sila in darkness, blinded. Ang ears nila ay nakakarinig but lumalabas, the message of the gospel ay hindi pumapasok sa kanilang puso. Matalino pero hindi ma-capture sapagkat wala sa heart. Hindi mag-respond ang puso do sa still voice of the Lord Jesus Christ, the shepherd na tumatawag sa bawat isang Kristiyano na ibinigay ng God the Father sa ating Panginoong Hesukristo. The chosen ones, the justified, the forgiven, the redeemed, the predestined. So sa chapter 2 ay kaawa-awa ang katayuan ng mga hindi nakakarinig dun sa still voice ni Jesus Christ. Ang sabi sa atin sa chapter 2, ito ay pinag-aaralan natin, na ikaw ay Gentile. At ang masakit doon, ang sabi ni Paul, without God, without Jesus Christ, separated from the commonwealth of Israel, wala kang Diyos? And yet, tumatawag ka sa Diyos. Naniniwala ka na mayroon kang Diyos. Pero God is saying, you don't have me. Jesus Christ is saying,
you don't have me. So the world is poisoning the minds of so many people that they believe na sila ay nakakakilala sa God. That's what they think. But the nature of their lives are far from the godly life na ini-expect ng Diyos sa kanyang piniling anak. Hindi po pwede na ikaw ay naniniwalang tunay na Kristiyano, pinili, pero ang buhay mo ay saliwat dun sa godliness na sinasabi sa atin ng Panginoon na dapat ito ang ating pinamumuhay. Di ba? Hindi po pwede ganon. Sasabihin mo, ikaw ay nag-respond sa still voice, and because of God's grace, ikaw ay naging Kristiyano, pero ang pamumuhay mo ay salawat. Salungat, rather. Doon sa holiness na ini-expect sa atin ng buhay na pinamumuhay natin. So, iyon ang katayuan natin doon sa chapter 2. And then sa chapter 3, ito ay pinagpatuloy at dinescribe ito ng isang mystery. Isang mystery. Isa kang hentil, malayo sa Diyos, bigla ka naging Kristiyano. Talagang mystery. Magpasa hanggang ngayon, ito ay mystery sa maraming tao. Hindi maunawaan, hindi matanggap. Kaya nire-reject nila. Ganun lamang bang kasimple yun? Kaya nga, it's a mystery. Tayo, mga dating walang Diyos, ngayon ay naging anak ng Diyos, dineclare na kanyang heirs, tagapagmana, forgiven, tinatakan ng Holy Spirit na siyang tatak na ikaw ay pinatutunayan na ang iyong future ay sealed and you will see the face of the Father, the Son, and the Holy Ghost someday. That is our comfort. Ito ang mystery. A mystery na revealed to each one of us because we responded to that still voice. And for that, we bow our knees. You know? Kaya that song is touching. With all the mysteries surrounding the world, tayo ang nakaunawa ng mystery na yon. Not because tayo ay matalino, not because tayo ay mabuti sa ating puso. Everything was because of God's grace. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat sabihin na ako ay Kristiyano, okay na ako. Pwedeng hindi na ako mag-church once in a while. Pwedeng hindi na ako sumuport sa church. Wala tayong dapat ipagmalaki. We ought to be thankful to the Lord for letting us understand that mystery. And in response to that, with all the questions that we have about life, bakit ganito na ako ay puno pa rin ng problema samantalang ako ay iyon ang anak? For those reasons that sometimes blind our hearts, in moments like that, our response is, bow the knee. Yun ang maganda ron. Bow the knee. You know, lagi kong na-share sa inyo ito, sa Hebrews chapter 11, ang ating patriarch, si Abraham, si Jacob, si Isaac, and the rest of the ancient patriarchs and matriarchs natin sa faith. Alam nila yung mystery. Kaya malayo pa lamang yung Calvary, ay ito ay kanilang niyayakap na, pinaniniwalaan na, at ang kanilang pag-iisip ay beyond the thinking of the world. Iniisip na nila, we are not of this world. Ang sabi nila sa Hebrews chapter 11, ang attitude ng ating mga patriarchs ay, kami ay dumadaan lamang sa mundong ito. But this is not our kingdom. This is not our place. And that should be our attitude. No, very touching ang attitude ng mga patriarchs and matriarchs natin.
hindi nila nakikita pa si Jesus Christ, ay ini-embrace na nila yon. Ganun kasolid ang kanilang faith, ang pananiwala nila. Darating yung time that they will see the glory of God through the Lord Jesus Christ. Even Isaiah, hindi niya nakikilala na binigay sa kanyang revelation in chapter 53, in Isaiah chapter 9. Wala siyang naiintindihan dito, but Isaiah embraced it. Just as Micah embraced it. And the rest of the Old Testament prophets embraced the truth na in-embrace ng patriarchs. They believe the patriarchs. And we must believe likewise. So totoo lang, we have the edge. We have the advantage. Diba? Lagi ko sinasabi, ang mga patriarchs ay looking to that Calvary, samantalang tayo ay looking back to that Calvary because it already happened. It's history. Ang mga Old Testament prophets and even the patriarchs ang hindi nakikita yon, ito ay anino, malabo. Para kang tumitingin sa salamin na may design or salamin na hindi transparent. Hindi mo makita yung what is behind that mirror. But you know there is something there. Nakikita mo yung aninag pero hindi mo siya makita. Ganon ang nakikita ng ating mga patriarchs and matriarchs. Anino lamang. Samantalong tayo, ang nakita natin ay ang history of Calvary. The proof that the Lord Jesus Christ came down. The proof that the Lord Jesus Christ was crucified. And the proof that He resurrected from the dead. That's the mystery revealed to the world. But the world could not understand that mystery. But praise be to God, tayo naririto, naintindihan natin yung mystery. And for that, we can only respond by bowing our knees, giving thanks to the Lord for that. So the mystery na miski si Habakkuk, ito ay nakikita ni Habakkuk. Kaya miski mismo si Habakkuk ay sinabi niya, justification is by faith. Ang nakikita niya na ang pag-asa ko sa future ay si God. Nakita ko na sa dami ng aking questions about God, in the end, nakita ko by way of God's reminding me of the power of His sovereign nature. Then ako ay nagkaroon ng pag-iisip muli, ako ay nagising, and all I can say now is thanks be to God for refreshing my heart and my thought that I should not question my God, but rather I will hold on to the faith because it is that faith that justified me. So ganun din sa atin. As we deal with so many issues in life, concerns in life, questions in life, we go back to the fundamentals of God's sovereign authority. And then bow our knee, saying, thanks be to God for letting me understand things. Si Zechariah, si David, lahat sila ay hindi nila nakikita ang kabuuan ng mystery revealed, but they believed that mystery. So in chapter 4, ang transition ay, tulad ng aking sinasabi kanina, ang beauty ng book na ito and the rest of the books of the scriptures ay yung flow, yung structure ng letter sa individual na ipinakita kung gaano kadumi bago siya tinawag ng Diyos, nag-respond sa still voice,
And then ano ngayon ang attitude ng individual na Kristiyano dun sa transition sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, dito sa chapter 4, that begins talking about the church. So ang pinopoint dito ay, ang isang individual na Kristiyano ay hindi dapat ang attitude ay, ako ay Kristiyano na, then okay na ako. I don't need a fellowship. I don't need to go to a church. I don't need to be a member of a church. It won't work. That is not the design of God through Christ. Kaya yung transition, yung flow, ay ipinakikita sa atin sa Ephesians ng structure talaga ng plano ng ating Panginoon. Ang bawat individual ay maging part ng fellowship. You must be part of a church. And as a part of the church, you must understand ano ang function ng church, ano ang responsibility mo dun sa church. Kaya isa-isahin natin ang sinasabi ni Pablo dito, tungkol nga dito sa transition na ito. Reminder dun sa church ay sinabi niya, okay, we go to chapter 4. Starting sa verse 4, ito ang sabi ni Paul, there is one body. One body. Kung titingnan natin sa verse 16, you jump to verse 16 of the same chapter, ito ang summary ng discourse ni Paul about the church. Sinamarize ko na lamang sa verse 16. From whom the whole body, this is the whole body, the church. Ang bawat individual ay part ng body, the church. From whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of self in love. In summary, what Paul is saying is, ang bawat isa sa atin ay part ng body. Ang bawat isa sa atin ay may role dun sa church. There is no single individual sa church na sasabihin mo na wala ka namang role o hindi ka importante dun sa church. Every individual in this fellowship is equally important. I may be your elder, pastor may be our pastor, but it doesn't mean to say kami ay mas mahalaga kaysa sa inyo. We are co-equals before the Lord Jesus Christ. Iba-iba lamang ang ating functions doon sa church. Kaya nga, ang bawat isa ay may role. Mayroong nag-handle ng kitchen, may nag-handle ng mga bata, may nag-handle pag tayo ay mga activities, may malaking role si Norvin, may malaking role si Deacon Manny, may malaking role si M, may malaking role ang bawat isa sa atin. No one can ever say at must say ng yung taong yun sa member, yung taong yun sa church ay walang masyadong ginagawa, tinutulong. Every one of us is a part of that body of the Lord Jesus Christ. Some of us might have minimal things, pero sa tingin natin yon. Sabi ko nga, even your presence whenever we have an affair, even your presence sa ating morning worship service makes you a very important part of the body of the Lord Jesus Christ. Because everyone is an encouragement. I always look for someone who is not around. I do. Because it grieves my heart. Ako ay nalulungkot kapag may kapatid na hindi ko na nakikita sa church. Your presence is an inspiration to pastor and the rest of the leadership of the church. Kaya
your presence is a function in itself. That's about the church. One body. If you consider yourself as part of the body of the Lord Jesus Christ through this fellowship, then how can you dare say to yourself, iiwanan ko ang MCBC? For what reason? Maybe sometimes, sasabihin ng isang tao, hindi ko gusto yung isang member dun eh. Or, mas masaya kasi doon sa nakita kong fellowship. Or, mas marami kong naging kaibigan doon kaysa doon sa MCBC. Are these reasons enough for you to depart from the body of the Lord Jesus Christ to this local church? That is not the right attitude of a person who really believes that he is part of the body of Christ. Second, sabi ni Paul, one spirit. In John chapter 14 and in John chapter 16, maintindihan natin ang sinasabi dito ni Paul. Let's open our Bibles sa John 14 and John 16. Quickly, babasahin ko lamang yung portions dahil mahaba ang discussion dito ni Jesus Christ about the Holy Spirit. Ito yung sinasabing we share the same Spirit. We share that seal of redemption, of justification, the Holy Spirit. Iisa ang Spirit ng bawat tunay na Kristiyano. We do not have the spirit of the devil in us because who is occupying the heart of a believer is the Holy Spirit. And a true believer is occupied with the Holy Spirit that can never be removed anymore. Kung siya ay tunay na anak ng Diyos. Sapagkat siya ay chosen, siya ay predestined. At walang makakaalis doon sa promise na yon ng ating Panginoon. Sabi sa John chapter 14, ito ang sinasabi. Verse 16, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it never sees Him, nor knows Him, but you know Him, for He dwells in you. Yun ang sinasabi ni Christ. He dwells in you. And then in verse 25, the same chapter, these things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Then, inulit yan ni Jesus Christ in John chapter 16, almost the whole chapter of chapter 16 in John is about the Holy Spirit. So you can see that is the common Spirit that we share. We have one Spirit. If you do not have the Holy Spirit, then you're not part of the church. You can be here with us, attending, joining our fellowship, but the Spirit that occupies your heart is not the Holy Spirit of God. And always remember, ang tao ay kayang magpanggap. Kaya niya magpanggap. But God can see the kind of spirit that is occupying the hearts of every one of us here. It's either you have the Holy Spirit of God or you don't have it. If you do not have the Holy Spirit of God, what is possessing you is the spirit of the devil. That's very clear because the Lord Jesus Christ made mention of that. Either you belong to God or to the devil. And then sabi niya, one hope. One hope. In John chapter 10, verses 28 to 29, tingnan natin yon. I want you to read those
Very important verses because they refer to you and I. John 10:28 to 29. Sabi ni Jesus Christ, after talking about the sheep that hears His voice, 28, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. And 29, my Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. That is our great hope. The assurance that we will be with God in eternity one day. Because of the assurance that we are sealed in God's hand and nothing can snatch us out of the Father's hand. Because God chose you and I to be His. That's our hope. That can never be taken away from us anymore. If you do not want that hope, I do not know what you want. I do not know. And then, sabi niya, one Lord. In verse 6, one God. Yes, we only have one Lord, the Lord Jesus Christ, and no one else. We only have one God in three persons. And yes, we have one God in our midst. That's our belief here at MCBC. The world is offering so many gods. They are all deceptions. Pero maraming tao ang sumusunod doon. Mas gusto nilang pakinggan yon. But the chosen ones can see the difference between the true God, the true Lord, and the false gods and the false lords. And then one faith. You know, talaga ang mundong ito ay maraming itinuturo ng mga different ways kung paano raw ma-reach si God. Punong-puno ang YouTube ng mga false teachings. Kung ano-ano ang inyong makikita ron. Minsan ay talagang magagaling ang mga nagsasalita at kung ikaw ay talagang hindi anchored sa Word ni God at hindi ka anchored sa isang church na talagang itinuturo ay ang pure Word of God, ay madideceive ka talaga. You can easily be deceived. Kung ano lang kasi ang marinig mo, ang volume nun, convincing power ng speaker, ang attitude ng isang tao ay mag-side doon sa kanyang laging naririnig. Umaasa doon sa kanyang laging naririnig rather than umasa doon sa kanyang karapatan na isik ang katotohanan, isik ang nilalaman ng scriptures upang sa gayon ay maipantay niya whether ang sinasabi ng aking laging pinakikinggan ay angkop sa sinasabi ng Panginoon o ito ay taliwas sa sinasabi ng Panginoon. But how can you determine kung ano ang angkop at saliwat sa sinasabi ng Panginoon if you are not munching and feeding your heart with the food of the Spirit, with the food of the soul, and that is the Word of God. One faith, isa ang ating faith, because we understand the Scriptures. It is by faith that one can be justified. Faith in Jesus Christ alone. Because we believe that Jesus Christ is the only way, the only truth, the only life. And we believe that the Lord Jesus Christ ay talagang sa Kanya ang full authority na ibinigay ng Panginoon. Kaya
may debate, no? May mga nagko-question na ano daw ang proof na si Jesus Christ ay God. Well, ang scriptures ay punong-puno ng proofs. Kaya sa aking baptismal class ay pinababasa ko sa kanila ang John chapter 5, sapagkat doon mismo ay sinabi ni Jesus Christ ano ang mga proofs na siya ang Messiah, na siya ang God. Naandun, punong-puno yun. Pero isa lamang ang pwede mong itanong sa isang tao na hindi naniniwala na Diyos si Jesus Christ. Na madaling sagutin. Sabihin mo lang doon sa tao na hindi naniniwala, sino ba ang pwede lang magbigay ng eternal life? Sasabihin nung hindi naniniwala kay Jesus Christ, di ang Diyos. What if, ipakita ko sa iyo ang maraming verses na sinasabi ni Jesus Christ na siya ang nagbibigay ng eternal life. Then nagugulat. Sinabi talaga ni Jesus Christ yun? Ipinakita. So natatahimik yung tao sapagkat the proofs are there in the scriptures. Sino nga ba ang pwede lang magbigay ng eternal life? Di si God lang, di ba? Wala nang iba. Kung iyon ay binibigay ni Jesus Christ, kung sino ang maniniwala ay bibigyan ko ng eternal life, then who is Jesus Christ? He is God. Kaya ganun lamang ang galit ng mga Pharisees sa Kanya. Gusto siyang patayin sapagkat dineclare ni Jesus Christ before them na I am who I am. I am God. Kaya yung mga nagsasabing, ano daw ang proof? No, they are all contained in the scriptures. They are all there. One faith. How can you not have that faith in the Lord Jesus Christ? Na sinasabi na si John chapter 5, kung hindi man ninyo tanggapin ang aking deklarasyon na ako ang Messiah, I am making myself equal with God because I am God. I and the Father are one. Ang sabi ni Jesus Christ, then, can't you not listen to John the Baptist? Can't you not accept all the miracles that you have seen? And you have heard from the principal witnesses na nakita nila ako ay bumuhay ng patay. Ako ay gumawa ng miracles after miracles after miracles na walang taong makakagawa kahit isa man sa bagay na iyon. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung ayaw niyong paniwalaan ako, ayaw niyong paniwalaan si John the Baptist, ang declaration ng aking Father, when he was baptized, at narinig ng maraming tao ang declaration ng God the Father, this is my Son, in whom I am well pleased. Ang sabi niya, at least believe in the signs, the miracles. And lastly, sinabi niya, believe in the scriptures, who all point to me. One faith. How can we not have faith in Christ alone? And then one baptism. We share a common understanding ano ang ibig sabihin ng baptism. Ang ating water baptism, ito ay ating public declaration, public pronouncement. Ipinakikita natin sa publiko, hindi natin ikinahihiya sa publiko na tayo ay isa ng born again. Na tayo ay talagang part ng family ni Jesus Christ. Hindi tayo nahihiyang bit natin ang ating Biblia. Hindi tayo nahihiya kung sino man na magtanong sa atin kung bakit tayo tinatawag na born again. Hindi natin ikinahihiya ang ating pagkatao bilang isang born again believer. Because we share that baptism. Public announcement.
At ito ay ating response sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay nagpabaptize. At sino tayo upang hindi magpabaptize? Ito ay sinabi ng ating Panginoon na ating gawin. Bakit natin isusuway ang ating Panginoon? Kaya tayo ay very strict, reminding everyone na kung ikaw ay hindi pa baptized, biski ikaw ay Kristiyano na, do not participate sa ating Lord's table. Because if you consider yourself a faithful believer, then follow the Lord Jesus Christ. Be baptized. And we want to institute discipline in our church. Do not participate in the Lord's table kung hindi ka pa sumusunod sa water baptism. Because we want this family to have a common understanding of the importance of water baptism. Dahil iisa tayo doon sa baptism na yun. So in conclusion, as we transform from an individual na separated from God, until dumating yung time na tinawag tayo ng still voice ni God. And because of His love and because of His grace, na tayo ay Kanyang pinili, we responded to the gospel. And then from that situation, na tayo ay madungis, madumi, separated from God, without Christ, at tayo ay naging Kristiyano, we now have our duties and responsibilities as individuals to be part of the fellowship, to be part of the church, and love the church. Kaya tayo ay may covenant, di ba? Tayo ay may covenant. Laging nire-remind natin ang bawat isa na ang kahalagahan ng covenant na yon na ipapakita natin ang tunay na anyo ng Kristyanismo, na ating mamahalin ng church, na ating irerespeto ang church, at tayo ay magiging isang Kristiyano na ugali ay marunong magpatawad at humingi ng kapatawaran. At tayo ay hindi magdadamot sa kakayanan na ating maibabahagi for the growth of the body of the Lord Jesus Christ. Iyon ang pinopoint sa chapter 4. Because the body needs to be in sync. The parts of the body must be in sync. In sync yung sabay-sabay at tama, walang lumilihis. Kaya sabi sa chapter 4, as we look ahead to a good understanding of our individual status before God, and therefore we must be part of a local church. And here we are, part of the MCBC family. Kaya sabi diyan, ito ang tamang attitude. In chapter 4, verse 4, verse 1, therefore, the prisoner of the Lord, I beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Ang ating daw pamumuhay, ang ating paglakad sa mundong ito, as part ng MCBC family, ay isang paglalakad na iingatan natin ang ating pagkatao at iingatan natin na hindi madungisan ang fellowship sa MCBC. Kaya we walk in holiness. And then in verse 2, ito ang sinasabi, with all lowliness and gentleness, with long suffering, tayo daw ay maglalakad with humility, with gentleness, with patience. As we deal with people around us, Mrs. a church, no one is perfect. We deal with people na minsan na hindi natin gusto ang nasabi, minsan hindi natin na gusto ang pag-uugali. We must be long-suffering. We must be patient. We must be walking in humility.
and gentleness. And then in verse 3, sabi, endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. See that? Dahil ang trabaho daw ng bawat isa sa atin ay mag-build ng unity. Build that unity. Do not destroy that unity. Ang mindset ng bawat isa sa atin ay laging, ano ang aking dapat gawin sa ikabubuti ng unity sa MCBC? I will be very careful of my words. I will be very careful of my behavior. I will be very careful dealing with individuals in the church. Always thinking, what is good for the unity of the church? Endeavoring, sabihin talagang ikaw ay magpapagal, ikaw ay magtatrabaho for the unity, for the sake of peace in the church. Kaya, ating mga kapatid sa Panginoon, always remember na tayo ay part ng church. Tayo ay reminded dito sa sinasabi sa Hebrews chapter na ito, to the General Assembly and Church of the Firstborn. Dahil iyan na sinasabi ng Hebrews chapter 12, na tayo ay part ng family ni God. Part of the heavenly Zion. Kaya the transition is so beautiful, the flow. From an individual na separated from God, without Jesus Christ. But because of God's grace, because of the predestination, tayo ay nag-respond sa calling of the still voice of the shepherd of the sheep. And now that we are believers in Christ, and now that we are part of the family of MCBC, it is our duty to see to it that the church grows for the sake of the Lord Jesus Christ. Amen.